Ika-63 Kabanata. Palagi mong tatandaan na ang puso nating mga demon ang unang tatargetin ng kalaban din nating demon. Sa isang seryosong laban sa ating lahi, ang pagwasak sa puso ang pinakamabisang paraan upang manalo. Ang mga sinabing ito ni Lucifer ay tumatakbo sa isip ni Beast ng oras na iyon. Ramdam niya ang sakit ng ataking ginawa sa kanya ng kalaban. At hindi maiipagkailang malakas talaga ito. May mga demons na kung tawagin ay Oni. Sila ay ang 8 malalakas na general ni Magnus. Isa nga sa mga iyon ay ang tinalo mong si Sargus. Nararamdaman ni Beast ang paghina ng kanyang aura, ngunit napalayo si Marcus nang makita niya ang paghigop ng katawan ng binata sa kanyang itim na aura. Ang aura na nakabalot sa kanyang kamay. Pinagmasdan niya si Beast at nakita niya ang pagdaloy ng black aura sa butas na ginawa niya sa dibdib nito. Kung ganoon, may kakayahan kang ilipat ng posisyon ng iyong puso, winika ni Marcus na napangisi ng bahagya. Nakita rin niya ang paghihilom ng sugat ni Beast na ikinaseryoso niya. Iba ang antas ng pagiging demon ng lalaking ito. Iilan lamang ang mga demons na nakakagawa ng paglipat ng puso, at iilan lang din ang maayos na nagagamit ang aura para sa pagpapagaling ng sarili nito. Naalala nga rin ni Marcus ang ginawa ni Beast na paghigop sa kanyang aura. Ang abilidad mo ba ay ang humigop ng aura ng iba? Interesante. Sambit muli ni Marcus na sa kabila ng pambihirang ipinamalas ni Beast ay nananatili pa rin nga siyang kalmado. Alam din naman niyang nakakalamang siya dahil nasa loob sila ng kanyang dark field. At dito ay siya ang mas malakas. Nakahinga din naman ng maluwag si Beast nang maglaho ang pinsalang nasa dibdib niya kanina. Naalala niya rin saglit ang mga sinabi ni Lucifer sa kanya na siya ay may kakayahang gawin ang kahit ano. Dahil ikaw ang nasa propesiya, ang makakapatay sa Demon Lord. Napakuyom naman ang kamao si Beast at napatingin kay Marcus na dahan-dahan na namang ipinipikit ang mga mata. Dahilan iyon para muli itong lamunin ng kadiliman. Kalmado ring ipinikit ni Beast ang kanyang mga mata at pinatahimik ang paligid sa kanyang kagustuhan. Hindi siya aasa sa kanyang kakayahan bilang demon, kundi ang kanyang mga karanasan at pagsasanay ang kanyang gagamitin upang matalo ito. Ang mga hindi nakikitang kalaban ay makikita niya gamit ang matalas niyang pakiramdam na hinubog ng kadiliman ng kagubatang nilakhan niya. Ang presensyang nawala ay kaya niyang maramdaman sa sandaling aatakihin siya nito ng biglaan, at ang tanging niyang dapat gawin ay ang umiwas ng mabilis. Mula sa kaliwa niya ay may pagbiglang labas ng presensya siyang naramdaman. Kumawala ang pwersa ng suntok na iyon ni Marcus, subalit mabilis na ibinaba ni Beast ang kanyang mga binti sa ere na sinamahan pa niya ng paghilig ng kanyang likod. Nakaiwas ka na sa pagkakataong ito, sabi ni Marcus sa sarili, at biglang isang napakabilis sa pangalawang suntok ang ginawa nito gamit ang kabila nitong kamao na nababalot din ng itim niyang aura. Ang pagsugod kay Beast ng mga mababangis na hayop habang siya ay natutulog ang kanya naging problema dati sa gubat, at sa sandaling iyon ay mas lalong tumalas ang kanyang pakiramdam. May malakas na pagresponding ginawa ang katawan ni Beast na ikinabigla ni Marcus. Biglang napunta ang binata sa itaas habang ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa bilis noon ay sandaling naglaho ang presensya nito, dahilan upang mapilitan ang kalabang demon na gamitin ang abilidad nito. May kakayahan si Marcus na makita kung nasaan ang kalaban sa oras na madikitan ito ng kanyang itim na aura. Ang anumang uri ng pagtatago at pagsasabulag ay walang ambisa laban sa kanya. Walang kalaban ang makakapagkubli sa kanya dahil sa abilidad na ito. Pero sapat ba ito? Ang paglitaw ni Beast sa itaas ay agad niyang nalaman, subalit nakapagbigay pa rin ng malakas sa suntok ito, dahilan upang sabayan niya ito. Nabalot ng itim na aura ang kanang kamao ng kalbong binata. Kasunod nga nito ay ang pagbira niya rito pa ibaba patungo sa bungo ni Marcus.
Pero inaasahan na niyang sasabayan ito ng kalaban, lalo't batid niyang napakalakas nito. Kaya naman, mabilis niyang iniba ang kanyang gagawin at biglang gumalaw ng mabilis papunta sa harapan nito. Ang paggalaw ay tila bumagal at ang kanyang suntok ay nagpatuloy. Pero sa ibang direksyon ay ito tumungo. Sa sikmura ng demon ang target ni Beast at nakatunog din kaagad dito si Marcus. Tingnan ko kung mawawasak mo ang napakatigas kong depensa. Sabi ni Marcus na agad na kumawala ang napakalakas na aura. Dito ay may biglang itim na armor ang kusang bumalot sa kanyang katawan. Isa rin sa abilidad ko ay ang baguhin ng aking sarili. Bihisan o lagyan ng kahit anong panangga. Wika ni Marcus at ang kanyang itim na aura ay bumalot sa kanyang katawan ng mas makapit. Ang kamao ni Beast ay bumangga sa baluti at agad itong nakalikha ng napakalakas na tunog. Naramdaman ni Beast ang sobrang tigas noon. Ang puwersa nga ng kanyang kamao ay biglang kumalat at bahagya pa siyang napangisi dahil ngayon lang siya nakasuntok ng ganoon katigas na bagay. Nginisian din siya ni Marcus at kahit na hindi nila nakikita ang isa't isa ay alam nilang hindi pangkaraniwan ang ipinapamalas nila. Malakas ang suntok na iyon pero tila hindi mo man lang yata nagalusan ng aking baluti. Pagmamalaki ni Marcus na mabilis na tumalon palayo. Iminulat niya ang kanyang mga mata at muli siyang nakita ni Beast na nagmulat na rin upang makita siya. Hindi ko nga nagalusan ng baluti mo pero sambit ni Beast at naalala niya ang isang bagay na palaging sinasabi sa kanya ni Lucifer nang siya ay binugbog nito ng sobra. Ang lakas ay kailangang samahan mo rin ng isip. May mga demons na hindi basta-basta natitinag sa pambihirang lakas. Dahil may ilan sa mga ito ang may malalakas na depensang hindi basta-basta matitibag ng kamao. Batid kong hinasa ng pagsanay ang iyong katawan at pisikalidad pero dahil isa ka na ngayong demon, gusto kong isama mo ito rito para maging isang malakas na sandata para sa mga malalakas mong kakaharapin. Bigla na lang nayanig ang sikmura ni Marcus na ikinabigla niya. Naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang mga lamang loob sapagkat ang puwersa na inilagay ni Beast sa suntok nito ay tumago sa baluti at ang loob niya ang mas piniling wasakin. Ang masaganang dugo ay bigla na lang bumulwak mula sa bibig ni Marcus. Napatingin pa siya kay Beast na seryoso siyang pinagmamasdan sa nangyayaring kanyang paghihirap dahil sa ginawa nito. Nahihirapan pa nga siyang huminga pero mabilis na kumawala ang mas malakas niyang black aura. Inayos niya ang kanyang katawan upang maibalik muli sa dati ang mga nawasak niyang bahagi sa tapat ng kanyang sikmura. Kung iniisip mong matatalo mo ako, nagkakamali ka. Isa akong Oni at walang magagawa ang isang tulad mong kalahating demon lamang. Sigaw ni Marcus at mabilis itong naglaho at kumilos ng napakabilis sa kawalan. Kaya mong itago ang iyong presensya. Pwede mo rin itong manipulahin na bihirang gawin ng malalakas na demon. Dahil gusto nila palaging ipakita na mas malakas sila sa kanilang lalabanan. Nagiging magandang paraan ng pagtatago ng malakas sa presensya para makautak sa kalaban. Isa ito sa mga bagay na itinuro ko sa lahat ng demon hunters. At ito ang isang dahilan kaya hindi kami basta-basta matunton ng mga kalaban dito. Habang nakikipaglaban si Beast ay nakatatak pa rin sa isip niya ang mga sinasabi ni Lucifer sa kanya nang sinanay siya nito. Kahit na isang araw lang ang itinagal noon ay tila ba hitik sa mga turo ang nangyaring iyon. Kagaya ng mga itinuro ni Speed, pumapasok din ng maayos sa utak niya ang mga ibinigay ni Lucifer. Dito na nga pinakawalan ni Beast ang kanyang presensya na kinabigla kaagad ni Marcus. Kumalat sa paligid ang nakakapangilabot at nakakatakot na enerhiya mula sa binata. Kasama nito ay ang pagkuyom tuloy ng kamao ng demon na kasalukuyang nag-iiba ng lokasyon sa madilim na lugar na ginawa nito. Napahinto si Marcus at napatingin sa binatang naglalabas ng pamilyar na presensyang iyon. Ang presensyang katulad ng sa Demon Lord. Kung ganun, posibleng ikaw ang... Nagdilim ang paningin ni Marcus at ang kanyang mga kuko sa daliri ay mabilis na humaba at makikita rin ang talas nito. Isang itim na guhit ang mabilis na nilampasan si Beast at nagliwanag ang pulang mata ni Marcus sa paglitaw niya sa likuran ng binata.
Kailangan kitang patayin para sa aming Panginoon. Winika ni Marcus na mabilis na nilingon si Beast. Kung nagkahati-hati ba ang katawan nito gamit ang kanyang walang katumbas na bilis na paghati rito. Pero ang kanyang pangisi ay dahan-dahang naglaho. Naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang matatalas na kuko matapos iyon. Isa pa, mas ipinaramdam sa kanya ng binata ang taglay na pambihirang presensyang mayroon ito. Tama na ang pagtatago. Seryosong wika ni Beast at kasabay nito ay ang pagbigkas niya sa mga salitang mga oni lang ang nakakagawa. Darkfield, Dark Forest. Winalas ni Beast at sa isang iglap ay winasak niya ang parallel world ni Marcus gamit ang kanyang sariling dimensyon. Ika-siyam-na-4 na kabanata. Isang malawak na kagubatan ang biglang kinabagsakan ni Beast at Marcus. Ang bawat narito ay iisa lamang ang kulay. Ito ay ang itim. Itim na mga puno, mga halaman at mga katubigan ang makikita rito. Subalit sa kabila ng kulay nito'y wala itong pinagkaiba sa isang maganda at mayabong na tunay na kagubatan. Sariwa ang hangin dito at ang lugar na ito ay ang tahanan ng binatang lumikha nito. Huminga ng malalim si Beast at nakaramdam siya ng kaginhawaan sa lugar na ito. Naglaho na rin ang itim na aurang bumabalot sa kanya at ang itsura niya ay bumalik sa normal niyang wangis. Kaya mo rin gumawa ng Darkfield at nagawa mong sirain ang sa akin gamit ito. Napakulong ng kamao si Marcus na nanatili sa full demon form na punong-puno pa rin ng lakas at enerhiya. Pero hindi ko nararamdaman ang iyong paglakas. Dagdag pa nito at hindi na niya maramdaman ang presensya nitong kagaya ng sa Demon Lord kanina. Ipinagtataka rin niya ang pagbalik nito sa normal na itsura. Ganoon din ang paglalaho ng itim nitong aura. Ibig sabihin, nakakalamang pa rin ako sa iyo kahit na ito ay ang iyong Darkfield. Kailangan na ngayon kitang patayin. Sabi sa sarili ni Marcus at napatawa ito bigla. Ikinalma ng demon ng kanyang sarili at dito ay mabilis siyang naglaho para mabilisang patayin si Beast. Mabilis namang sumagot si Beast. Nakita niya kaagad ang mabilis sa pagdating ni Marcus. Sinalag niya ang unang suntok nito at mabilis na iginalaw ang kanyang mga paa patungo rito. Isang simpleng galaw lamang iyon pero napakabanayad. Sinabayan ni Beast ang paggalaw ni Marcus na tila ba alam na niya ang gagawin nito. Hindi naman nagpatalo ang kanyang kalaban at lalong nagpakawala ng malakas na aura. Napakabilis na mga ginawang suntok nito subalit sinayawan lang ito ni Beast. Ni katiting na pagtama ay walang nangyari. Lumalakas ang hangin sa paligid dahil sa pwersa noon pero kalmado lang ang binata habang nagpupumilit na naman ang kanyang kalaban. Hindi ko siya matamaan pero paano? Tanong ni Marcus sa sarili na mabilis na umatras para lumikha ng isang itim na enerhiya. Subalit sa ginawa niyang iyon ay agad din niyang nakita ang kanang kamao ng binata na nakasunod na kaagad sa kanyang muka. Mabagal, nakangising sinabi ni Beast at mabilis siyang kumaliwa na siya namang ikinagulat ni Marcus. Sinalubong ng mukha ni Marcus ang isang kamao ni Beast at nang tumama iyon sa sentido nito ay umalog ang ulo nito. Naramdaman nitong masakit iyon kahit hindi ganoon kalakas ang impact sa paligid. Wala nang nagawa si Marcus kundi ang tigasan ng kanyang ulo pero ang sandaling iyon pala ay ang naging buwelo ni Beast. Umikot ang hangin sa mga paa ni Beast at ganoon din sa medyo niluwagan niyang kanang kamao. Sa paghakbang ng kanang paa niya palapit sa kalaban ay siya ring pagbulusok ng kamao niya patungo sa mukha ng demon na nasa kanyang harapan. May puwersa iyon at nang tumama sa mukha ni Marcus ay tumagos ang puwersang iyon sa loob ng ulo nito. Pababang ibinira ni Beast ang kanyang kanang suntok at agad na kumawala ang hangin mula sa kanilang kinatatayuan. Napalood si Marcus na seryoso namang pinagmasdan ni Beast na nakatayo sa kanyang harapan. Paanong napalood ako ng simpleng suntok na iyon? Anong nangyayari rito? Sigaw niya sa kanyang isip. At dito ay pinayanig niya ang paligid nang kumawala ang kanyang itim na kapangyarihan. At ang Darkfield na ito, parang normal lang naman lugar ito. Dahan-dahang lumitaw ang mga sugat sa sentido ni Marcus.
at nakaramdam siya ng pagkainis sa mga nangyayari. Ang pumatay sa kanyang kuya ay ang binatang may taglay rin ng presensya ng kanyang Panginoon. Malakas ito at alam niya iyon. Pero kung pagbabasehan ng enerhiya at aura nila sa oras na iyon, ay malinaw na nakakalamang siya. Ito ang bagay na nagpapagulo sa kanyang isip. Sumigaw ng malakas si Marcus at ang kinatatayuan niya ay naglabas ng malakas na itim na aura na dumiretso pa itaas dahilan upang ang paligid ay mayanig at hanginin ng sobra. Mas lalong humaba ang kanyang sungay at ang kanyang mga pangil ay ganoon din. Makikita pa ngang may lumalabas sa gilid ng labi nitong laway. Nabalot lalo ang katawan niya ng baluti at pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumaki hanggang sa maging isang higante. Nagpalit siya ng anyo at kahit na lumaki ito ay nanatiling napakabilis nito sapagkat mabilis itong nagbigay ng napakabilis na suntok patungo sa kinatatayuan ni Beast. Nayanig ang buong kagubatan at nagkabitak-bitak ang lupang tinamaan ng malaki niyang kamao. Kasabay ng paglawak ng kanyang itim na aura ay ang mabilis niyang paghila sa kanyang braso para tingnan kung natamaan ba niya ang kanyang target. Ngunit wala roon si Beast na mabilis niyang ikinabigla. Isa pa, wala siyang maramdaman sa paligid. Ni hindi kanina gumagamit ng aura ang binata, kaya nahirapan siyang matunton kung nasaan ito. Hindi na rin niya malaman kung bakit hindi rin gumana ang kanyang abilidad para malaman ang lokasyon nito kahit na ang kanyang aura ay binabalot na ang paligid. Napakuyom siya ng kamao at itinaas sa ere ang isa niyang kamay. Huwag ka nang magtago dahil wawasakin ko ang walang kwenta mong dark field na ito. Sigaw ni Marcus at lumabas sa nakataas niyang kamay ang isang napakalaking bola ng itim na enerhiya. Kasabay nito ay ang pagkawala ng napakalakas na hangin na nagpadapa at humugot sa mga puno sa kagubatang ito. Lumaki rin ang lumaki ang nililikhang iyon ng oni ng Demon Lord. Hindi ako nagtatago. Wika naman ni Beast na kanina pa palang nasa harapan ng higante ng si Marcus. Bahagyang nagulat si Marcus pero tinawanan niya si Beast at muling nagsalita. Ngayon mo ako atakihin. Wala akong depensa. Sa oras na atakihin siya ng binata ay bibitawan niya ang kanyang nilikhang inipong enerhiya na magdudulot ng walang katumbas na pagsabog sa lugar na ito. Pwede mo ring higupin ito gamit ang iyong abilidad. Dagdag pa ni Marcus habang nakangisi sa harapan ng binata. Sa dami ng enerhiyang ito ay sa hula niya ay hindi ito kakayanin ng katawan ng binatang ngayon ay nasa estado ng pagiging normal na tao. Isa pa, sinadya niyang palakihin ito ng palakihin hanggang sa hindi ito makayanang higupin ni Beast kung sakali man. Pero alinman sa mga ito ay hindi pinansin ni Beast. Bagkus, kumawala ang kanyang presensya. Hindi ito ang sakagaya ng sa Demon Lord, kundi ito ay ang presensyang siya lamang ang mayroon. Tumagos iyon sa katawan ng higanting si Marcus. Kasabay nito ay ang pagkabog ng puso nito na nakakubli sa isang bahagi ng katawan nito sa may talampakan. Naramdaman ni Beast iyon kaya naman agad siyang lumapag sa ibaba at tahimik na naglakad papunta sa paa ni Marcus na kasalukuyang hindi na makagalaw. Naglaho na rin ang kanyang enerhiya, pati na rin ang black aura. Mabilis na nagbago ang anyo nito at lumiit hanggang sa maging normal na uli ang laki nito. Napatingin siya sa naglalakad na si Beast at kahit naglaho ng muli ang presensya nito ay ramdam pa rin ng utak niya iyon. Hindi iyon malakas pero napakalaki na naging epekto noon sa kanyang sarili. Naalala ni Marcus ang kasamaang ginagawa niya at nang nasa harapan na niya si Beast ay wala siyang ibang nagawa kundi ang yumuko rito. Malaya kang gawin ng kahit ano sa akin. Sambit ni Marcus na tinanggap na ang pagkatalo sa binata. Nagdilim ang paningin ni Beast at pinagmasdan ng kalaban. Nang matapos siyang sanayin ni Lucifer ay isang bagay lang ang nakatatak sa kanyang isip. Isang nilalang lang ang gusto niyang patayin sa oras na siya ay lumakas. Ang Demon Lord. Bumalik ka sa Dead Zone, wika ni Beast kay Marcus, at tulungan mo ang mga heroes na sumugod sa lugar ninyo. Seryosong sinabi ni Beast na ikinatunghay bigla ng demon nang maramdaman nito ang kanyang kalmadong palad sa balikat. Nakita ni Beast ang ilan sa alaala ni Marcus. Masaya itong kasama ang kuya niyang si Sargus, ngunit dahil sa Demon Lord ay mas pinili nilang maging masama hanggang sa nilamon na sila
ng kapangyarihang itim nito. Nagulat pa nga siya nang makita ang isang dalaga sa memorya nito at kilala niya ito. Napangiti ng bahagya si Beast sa imaheng iyon. May pagtingin ka sa babaeng may asul na buhok, wika ni Beast na malumanay na umatras. Si Marcus ay pinatayo niya ng maayos na bahagyang nagulat sa sinabi niya. Kung ganoon, maging mabuti kang demon at sa oras sa papatay ko ang Demon Lord, ipakita mo sa kanyang nagbago ka. Kumawala bigla ang hangin sa paligid nang sabihin ni Beast. Alam niyang may mga pinaslang ng mga inosente ang mga ito. Pero wala na siyang magagawa sapagkat ito ay natural na lamang dahil sa kung anong bagay ang inilagay sa kanilang isip sa pagkasilang nila. Pero kailangan niyang magbigay ng pagkakataon sa mga ito dahil isa rin siyang demon tulad nito. Kasabay ng mga sinabing iyon ni Beast ay ang pagkalma ng nararamdaman ni Marcus na takot dito. Gusto ko lang mapatay ang Demon Lord at gawing mabuti ang lahat ng lahi natin. Bumalik ka sa dead zone at gawin ang sinabi ko. Pagkatapos iyong sabihin ni Beast ay bumalik ang paligid sa dati. Nasa ibabaw na sila ng isang mataas na gusali sa Purif City. Asul na rin ang kalangitan at wala nang anumang panganib ang mararamdaman sa paligid. Masusunod, Panginoon. Wika ni Marcus na bahagyang ikinagulat ni Beast. Pagkatapos ay isang mahinang suntok ang ginawa ng kalbong binata sa kanya. Ako si Beast, isang hero. Nakangiti ang labi niya nang sabihin niyon at natigilan muli si Marcus sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kung ito ang magiging pinuno niya, makakaramdam siya ng kalayaan. Kalayaang tinanggal sa kanilang magkapatid ng kasalukuyang Demon Lord ng lahi nila. Umalis ka na, bilisan mo at tulungan sila. Sabi muli ni Beast at dito na nga lumipad ng napakabilis si Marcus. Nakahinga ng maluwag si Beast matapos iyon. Napatingin pa siya sandali sa palad niya. Pagkatapos ay tumalo na siya patungo sa ibaba para puntahan ang mga nagbabantay kanina sa Purif City. Ang dahilan kung bakit walang nagawa si Marcus kay Beast kahit na nasa normal itong itsura ay dahil ito ay ang full demon form ng binata. Pagdating ni Beast kina Enma ay nagulat ang marami dahil maayos pa rin ito maliban sa wasak nitong kasuotang pantaas. Beast, wika ni Enma na nagulat sa pagdating ng kaibigan. Okay na ang lahat. May kaunting ngiti na winika ni Beast. At pagkatapos ay napasulyap siya sa dalagang may asul na buhok na nasa likuran ng kanyang kasamahan sa Purif School. Nilapitan niya ito at tinapik sa balikat. Isang bulong din ang ginawa niya sa dalaga sa paglampas niya rito. May binatang gusto magpakilala sa iyo. Nabigla si Freya sa sinabing iyon ni Beast at napatingin siya rito at mabilis niya itong binigyan ng malakas na suntok. Naiwasan naman iyon ng binata at pagkatapos ay lumitaw na ito bigla sa malayo. Anong sinasabi mo, Beast? Tanong ni Freya na naiirita rito. Kayo na ang bahala rito sa Purif City. May kailangan pa akong gawin. Wika ni Beast na bigla na lang naglaho. Gusto pa sana itong makausap ng mga naroon, subalit huli na sila. Tinalo ni Beast ang isang demon na tulad noon, kahanga-hanga. Wika ni Enma sa sarili na pinabilib na naman ng kanyang kaibigan. Ano kaya ang sinasabi ng kalbong iyon? Panay pag-iisip naman si Freya habang nakatingin sa malayo. Nailigtas ni Beast ang Purif City at nagkaroon sila ng karagdagang puwersa para lumaban sa Demon Lord. Sa kabilang banda, kasalukuyan namang nakatayo si Speed sa itaas ng isang gusali sa Lost City. Napakadilim ng lugar dahil sa napakakapal na itim na ulap dito na sinasabayan ng malalakas na pagkulog na halos ikabingi na ng mga nakakarinig. May isang malakas na demon sa syudad na ito. Wika ni Speed sa sarili at pumasok sa isip niya si Beast. Gusto niya itong makita muli. Ganon din ang kanyang mga kaibigan. Pero kailangan muna niyang tapusin ang kanyang dapat gawin. Ang patayin ang Demon Lord. ika-95 kabanata. Ilang mga heroes na kaagad ang nalagas nang magsimulang pasukin ng mga ito ang dead zone. Napakadilim dito at wala silang makitang kahit ano. Nilakasan na nga lang nila ang kanilang loob, ngunit karamihan sa mga ito ay pinabagsak na kaagad ng bigat ng gravity
na narito. Nahirapan din ang karamihang kumilos at ang mga nananatiling nakatayo ay ang sadyang malalakas na bayani na may taglay na pambihirang lakas. Ganito pala rito sa loob. Seryosong winika ni Ingris na kasalukuyang nagliliwanag ang pulang aura habang nakatayo ng maayos. Hawak-hawak na rin niya ang kanyang espada at tanging ang pakiramdam na lang niya ang kanyang inaasahan sa sandaling ito dahil wala siyang makita sa paligid. Tahimik namang naglakad si Meet na tila ba nakikita ang nilalakaran. Naririnig niya ang hinaing ng ibang mga kasamahan at tila musika ito sa kanyang pandinig. Kumawala ang malakas na hangin at kumawala ang malakas sa pulang aura ng number 1 hero. Muli niyang sinariwa ang pagkakapunta niya sa itaas sa mga heroes. Meet, pag-aralan mo ang bawat bayani sa maliwanag na bahagi ng mundo. Maging isa ka sa kanila upang maging mata ko sa mga magiging kalaban natin sa hinaharap. Lumabas siya ng dead zone at iniwanan ang pagiging isang oni ng maraming taon. Mula sa isang tipikal na mamamayan sa Hulk City, nagsimula siyang magkaroon ng pangalan sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga nangangailangan. Inuuna niya ang mga hindi naaabot ng tulong ng iba. May pagkakataon pa ngang pumupunta siya ng ibang syudad upang tumulong sa mga naroon. Mula sa mga sakuna hanggang sa simpleng pagkuha sa lobong lumipad mula sa isang umiiyak na bata ay ginagawa niya. May mga oras din na dumadayo pa siya sa mga individual na hindi pinagkalooban ng malalakas na aura. Nakikisalamuha siya sa mga ito upang tumulong. Dito ay dahan-dahan siyang nagkaroon ng pangalan. Nakilala siya ng paunti-unti. Mula sa ipinakita niyang blue aura ay nakarating siya sa pinakamataas na kulay, ang pula. Naaalala rin nga niya ang kanyang ginawa sa mga nagbalak pumasok sa dead zone noon. Dinala niya ang mga ito sa kanyang legion at doon ay araw-araw na pinahirapan. Hindi niya ito pinatay, bagkus ay siya rin ang nagbalik sa mga ito sa wall para muling makita ng mga naroon. Nasusuka ako sa bawat pagpapakita ko ng malasakit sa mga taong dapat ay pinapatay ko. Masaya ako sa ginawa ni Mercury. Lilinisin namin ang mundo at matitira lamang ay ang mga demons. Sabi pa nga sa sarili ni Meet na seryosong pinagmasdan si Ingris, ang nag-iisang hero na kinilala niya bilang isang malakas na bayani. Alam niyang may halong inggit ito sa kanya pero gusto niya itong gawing demon at isasama niya sa kanyang legion upang kanyang maging vice general. Sapat na rin ang mga taong ginawa naming demons, lalo pa ngayon mahina ang depensa nila sa kabila. Natitiyak kong kontrolado na ni Marcos ang Purip City. Isusunod pa nila ang ibang syudad hanggang sa wala na silang magagawa. Natatawang winika ni Meet sa kanyang isip at naramdaman niya ang pagdating ng kanyang hukbo mula sa kanyang legion na Ejin. Nabigla ang mga heroes nang makaramdam sila ng mga masasamang presensya na kasalukuyang nakaabang sa kanilang harapan. Ang presensya ng mga demons! Sambit ni Kuro na nagliliwanag ng sobra ang pulang aura habang nagliliyab ang kanyang katawan ng asul. Sinabayan din naman siya ni Helio. Kahit na wala silang makita ay malinaw naman nilang nararamdaman ang presensya ng kanilang mga katunggali. Narito na sila sa loob at wala nang atrasan sa pagkakataong ito. Hindi na rin nila alam kung makakabalik pa ba sila sa labas sa estado nila ngayon. Marami na kaagad ang mga bumagsak at hindi ito maganda. Pero meron pa rin naman sa kanilang natitirang handang lumaban kahit walang nakikita. Nagliwanag ang malalakas na aura ng mga nananatiling nakatayo. Dahil nga sa wala silang impormasyon sa kung ano ang mayroon dito, ay hindi nila napaghandaan ito. Wala silang ideya na ganito pala ang kanilang kakahinatnan sa pagpasok nila rito sa loob ng madilim na parte ng mundo. May ilang sumubok na gamitin ang kanilang abilidad upang alisin ang kadiliman. Ngunit sadyang tanging mga mata lang ng demons ang may kakayahang makakita sa lugar na ito. Isa pa,
Hindi rin ito nasabi ni Ryzen sa Purif, kaya walang kaalam-alam dito ang fireman. Meet, nasaan ka? Biglang tanong ni Ingris dahil naramdaman niyang nawala ang presensya nito nang hindi inaasahan. Napahigpit tuloy siya sa pagkakahawak sa kanyang espada ng sandaling iyon dahil isang napakalakas na nilalang ang bigla niyang naramdaman. Ang mga naroon ay natigilan dahil doon. Parang binabaon sila doon sa lupa, kaya naman ang tangi nilang nagawa ay ang mas palabasin ang kanilang aura. Paano tayo mananalo kung ganito tayo? Tanong naman ni Kuro sa sarili na umiisip ng paraan para makagalaw. Kagaya rin ito ng naramdaman niya noon kay Sargus, subalit higit na mas malakas ito. Nagpakawala si Kuro ng napakaraming blue flame at dito niya naisipang palabasin ng kanyang summon, ang Garuda. Sumabay na rin si Helio rito at pinalabas na rin niya ang kanyang apoy na dragon. Ngunit mabilis na nawasak ang mga ito ng malakas na presensyang nagmumula sa Oni na si Meet. Si Ingris naman ay huminga ng malalim at mabilis na iwinasiwas ang kanyang espada sa kanyang harapan. Batid niyang narito ang mga kalaban. Ang ginawa niyang iyon ay lumikha ng isang mahaba at matalas na hangin na dumiretso sa mga demons. Ngunit winasak din ito ng puwersang nagmumula kay Meet na nagliliwanag na ang pulang mata habang ang dalawang mga sungay ay nakausli na sa noo nito. Mga may hinang bayani! Malakas na winika ni Meet at ang kanyang boses ay lumikha ng malakas na hangin na tumulak pa atras sa mga nasa harapan nila. Walang epekto ang atake ko. Kung nakikita ko lang sana ang paligid, sabi na lang ni Ingris sa sarili. Hinahanap din niya si Meet na hindi niya alam kung saan na napunta. Kahit nakaribal ang turing niya rito, ay alam niyang napakalakas nito. Kaya nga ito ang nasa number 1 sa rankings. Kung inaakala ninyong may magagawa ang inyong bilang, nasisiraan na kayo ng ulo. Seryosong sinabi ni Meet at itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw sa apat niyang daliri ang maliliit na bola ng itim na enerhiya. Sa isang kisap ng kanyang mata ay kumawala ang malakas na hangin at bumulusok ang napakaraming maliliit na enerhiyang iyon patungo sa mga heroes. Binutas nito ang katawan ng sino mang matatamaan. Napakabilis noon at ilan lang ang nagawang makaligtas sa tira niyang iyon. Sinabayan pa iyon ng pagtawa ng mga kasama niyang demons. Tila masaya sila sa nakikitang paghihirap ng mga galing sa labas. Hindi ito maganda, sambit ni Ingris na nagawang depensahan ng sarili gamit ang kanyang espada. Ngunit alam niyang marami na naman ang bumagsak sa bilang nila. Pumasok sila sa isang labang, wala silang pag-asang manalo. Napakuyom naman ang kamao si Kuro. Naalala niya si Beast at Ryzen. Ganoon din ang mga demon hunters na naikwento sa kanya. Kailangang may tumulong sa aming mga demons. Pero paano? Tanong ni Kuro sa sarili at napakuyom siya ng kamao habang nababalot ang katawan niya ng asul na apoy. Kailangan tapusin ko na ang larong ito. Malinaw namang wala kayong laban. Kaya magpakilala na kayo kay kamatayan. Wika ni Meet na biglang inatake si Ingris sa batok nito. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Agad niya itong dinala sa kanyang mga kasamahan at pagkatapos ay tumalon siya pa itaas. Pinagmasdan niya sandali ang lahat ng mga hero sa tapat niya at napatawa. Naalala niya ang bawat pagpupulong na kasama niya ang mga ito. Iyon ay ang oras na gustong gusto na niyang pagpapatayin ng mga ito dahil para sa kanya ay mga walang kwentang nilalang sila. Itinapat niya ang kanyang isang palad sa direksyon ng mga iyon at mabilis na nabuo roon ng isang bola ng itim na enerhiya na palaki na ng palaki. Lilipulin niya ang mga ito sa isang iglap gamit ang kanyang kapangyarihan. Paalam, mga may hinang bayani. Bulalas ni Meet at mumulusok ang malaking bola ng itim niyang enerhiya patungo sa mga walang kamalay-malay na bayani ng mundo. Isang pag-iisip ang kanyang ginawa pero nabigla na lang siya ng isang bola ng itim na enerhiya ang bumangga sa kanyang atake. Sumabog sa ere ang mga iyon at kumawala ang napakalakas na hangin. Saan ang galing iyon? Bulalas ni Meet at nang tumingin siya sa ere ay nakakita siya ng isang malaking bilang ng mga demons na kasalukuyang lumulutang dito. Magandang araw, number 1 hero. Nakangising winika ni Marcus
na kasalukuyang nagliliwanag ang itim na aura. Kasama rin niya ang buong hukbo niya sa Asael Legion. Anong ibig sabihin nito, Marcus? Bulalas ni Meet na nagulat sa pagpigil ng isa ring Oni sa kanyang gagawin. Nag-aaklas ka ba sa Demon Lord? Hindi ka ba natatakot sa posible niyang gawin sa iyo? Malakas na tanong ni Meet na narinig naman ng mga nasa baba. Maging ang pagbanggit sa number 1 hero ay ganoon din. Kaya naguluhan ang mga heroes doon. Parang ganoon na nga, Meet. Kasunod ng sinabing iyon ni Marcus ay ang paglapag sa ibaba ng buo niyang hukbo. Pagalingin kaagad ninyo ang mga sugatang hero. Protektahan ninyo sila habang nilalabanan namin ang legion ng isang ito. Nabigla ang lahat sa kanilang narinig dahil tinutulungan sila ng isang demon. Hindi lang iyon, pati na ng malaking hukbo na kasama nito. Nahihibang ka na ba, Marcus? Wala ka bang utak? Mamaya lang ay posibleng pumunta ang Panginoon natin dahil sa pag-aaklas mo sa kanya. May halong pag-aalala pa rin si Meet kahit na isa itong demon. Isa pa, kasamahan niya si Marcus at alam niyang malakas din ito. Wala akong pakialam dahil mamaya rin lang ay darating na ang kinikilala kong bagong pinuno. Umihip ang malakas na hangin at nagkatinginan ang dalawa gamit ang nagliliwanag nilang mga pulang mata. Napaseryoso si Meet nang marinig iyon. Anong ibig mong sabihin? Ang tutupad ng propesiya, ang papatay sa kinikilala mong Demon Lord. Sagot ni Marcus ang naging dahilan upang ang kalangitan ay kumulog at magbagsak ng napakalakas na kidlat sa hindi kalayuan. Kumawala ang hangin at mula sa kung saan ay isang kalbong binata ang biglang lumapag sa tabi ni Meet. Narito na siya, Meet. Nakangising bulalas ni Marcus at ang lahat ng kanyang hukbo ay napatingin sa binata. Dahan-dahang sumili ang pagngisi sa kanilang mga labi at tinanong nila ang kanilang general kung ito ba raw ang bago nilang pinuno. Siya nga at wala nang iba. Sambit ni Marcus at isang malakas na suntok ang binitawan ni Beast patungo kay Meet na ikinagulat ng mga kaanib nito. Napakabilis noon at kahit nasaan nyo ito ng pagiging tao ay nagawa nitong kumilos ng maayos. Napangiwi na lang si Meet matapos niyang iharang ang kanyang dalawang bisig sa kanyang mukha. Nakaramdam pa nga siya ng pagkapunit ng kanyang laman dahil doon. Hindi basta-basta ang isang ito. Bulalas ni Meet na mabilis at tumalon palayo at seryoso siyang pinagmasdan ni Beast na kasalukuyang nagliliwanag ang isang mata ng pula. Kung inaakala ninyong nakakalamang kayo dahil narito kayo sa dead zone, nagkakamali kayo. Pagkasabi noon ni Beast ay siya rin pagkawala ng kanyang silver aura sa paligid. Binalot nito ang katawan ng bawat isang hero na naroon at nagulat ang lahat nang makaramdam sila ng pagbabago sa sarili nila matapos iyon. Nawala ang bigat ng paligid at nakakita sila sa kabila ng kadiliman.